Bawal. Judgmental ka ba? Midweek na full of chika and interesting stories na naman ang hatid namin sa inyo. Ready na ba kayo sa panibagong araw ng pagkilatis? Yes, po, super. Ready, ready? super. Okay, good. Ang paalala namin, huwag basta-basta manghuhusga. Dahil dito, ang simpleng tanong, maraming mabubuksang mga kasaysayan at kwento. Kumanda na sa isa sa namang special usapan dito sa Bawal Judgmental Halika, pare. At kwentuhan na tayo. Okay. Anong gusto mong pagkwentuhan? Si Alan, kailan tayo dadalaw? Susunugin na raw bukas. Di ba, Siya o yung cloud siya. Mabait naman. Mabait na tao yun. Okay. Si Miles na muna magkwento. Oo nga Miles. po, pero bago po natin pag-usapan si Ma'am Iki, sa mga Dabber Cats po na gustong mag-audition bilang player dito sa Bawal, Judgmental ka ba? Pwedeng mag-send ng email sa bawal.eatbulaga@gmail.com. Ayan po, sa screen na mga dapat yung isend, mga Dabber Cats. Okay. Kilalanin na natin ang mga kasama nating kumilatis. Ang judge for today mula sa Team Studio. Oy, isa siyang call center agent. Dabber natupad Cats, pasok. Hello, Dabber Cats. This is Vanessa Bajir from San Jose del Monte, Bulacan, and I believe in the saying that being curvy and confidence is my formula for fabulousness. Vanessa, halika rito. Hi, Vanessa. Hello po, bossing. How are you? Okay naman po. So excited and kinakabahan. Anong oras ang duty mo sa call center? Normally po, 10 p.m. to 7 a.m. Wow. Yes po. Pinanganak ka ba bumabagyo? Di ko po alam. Hindi, yan. Baha o baha. Baha Nesa. Baha Nesa. Okay. Vanessa, Yes po. ikaw ba pag call center ba judgmental? Hindi po. Depende po sa sitwasyon. Pero you have to parang makilatis yung customer mo po kasi. Through sa voice lang. Okay. Opo. At Bibigyan ka ni Vic ng sustento. Esther. 30,000. Hawakan mo. Okay? Ayan. Galingan mo sa pagsagot, Vanessa, dahil pag-isipan mo mabuti, kapag nagkamali ka sa sagot mo, minus 10,000. Okay, no coaching, Sayang please. naman. Simulan na natin ang round 1. Oh. Ito na. Round 1, talasan ang pakiramdam dahil ito na. Ang mga kasama natin magdadala sa iyo ng swerte. Dabber Gods, pasok. Hello, Dabber Cats. Magandang umaga, everyone. Naniniwala ako sa kasibihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Arthur. Victor! Ako po si Victor. Ay, hello, Dabber Cats. Ako po si Victor. Ako po ay naniniwala na sa kasabihang ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, di makakarating sa paroroonan. Saan ka ba, paroroon? Okay. Bahanesa. Yes Kung po. sakaling masasalubong mo yung si Arthur at si Bentong. Victor. Okay. Ano sa tingin mo ang kwento? Anong basa mo sa pagkatao nila? Para po sa akin, parang nasa medical field po sila. Kasi Detail man. sa salamin, parang Pareho na para silang ano? nasa medical field po pareho. Either doctor or basta sa ospital. Basta nasa medical. Opo. Ako nakasalamin. May medication din ako. Okay. Doktor ng mga puso.
bibigyan ka pa namin ng chance na mas kilitisin ng mga kasama natin today. Okay. Tingin na muna. Tingnan mo sila mabuti. May sinasabi ba ang kanilang mga mata? May naramdaman ka ba? Okay. Tama na. At sana tama ang kutob mo sa mga bisita natin. Vanessa. Good luck. Para sa round 1, alamin natin ang tanong. Ang tanong. Uy. Sino sa kanila ang may breast cancer? Narito ang mga pagpipilian mo. Nandyan po si Arthur. Pwede rin po si Victor. Ang Itbulaga po ay nakikisa sa Breast Cancer Awareness Month ngayong October. Sakit na yan ang pag-uusapan natin ngayon at gaya ng nabanggit sa tanong, hindi lang mga babae ang nagkakasakit nito, kung hindi maging lalaki rin. So, sino sa kanila ang may breast cancer? Vanessa, you have 10 seconds to decide, darling. Pag-isipan mo mabuti. Your timer starts now. Si Arthur o si Victor? Parehong Tor yan. Tor. Sino pipili? Victor. Bakit si Victor? Victor, bakit? Parang may tension po kasi akong nararamdaman sa kanya. Judgmental ka. Sorry. Napahina lang ang boses eh. Ikaw. Victor! Is that your final judgment? That's my final judgment Naku po. ko, ay, Okay. bakit? Ilak na ang final judgment. Si Victor daw ang may breast cancer. Tingnan natin. Tama kaya o mali? Check or X? Check! Galing mo naman. Okay, safe on 30,000. Masaya si Vanessa, hindi dahil may breast cancer si Victor. Dahil buo pa ang kanyang 30,000. Safe ang 30,000. Si Victor. Okay, alamin May natin. breast cancer. Kay Miles at kay Mengay. Kuya Victor, hello po. Good afternoon po. Good afternoon din po. Kamusta po kayo, Kuya Victor? Okay lang naman po. Kuya Victor, pag-uusapan lang po namin yung kwento nyo po. Kayo po ay na-diagnose po ng breast cancer. Opo, na-diagnose po ako. Kailan po, Kuya Victor? Nung nag-umpisa, nung 2023, bali, August. Last year lang po, Kuya Opo. Victor. Tapos dahil hindi naman pwedeng magpa-check up uli dahil meron akong iniindan sakit yung sa puso. Bali, baradong ugat sa puso. Tapos, bali na pag-isipan na namin na nag-umpisa yung gamutan nung nagpa-check up na ako sa doktor na dahil na okay na yung pakiramdam ko sa puso. Sa puso po. Bali, yung sa breast cancer, yung bukol sa aking dibdib. Bali na sunod na pina-check up na namin. Bali po, Tatay Victor, yung sakit sa puso po, ang una niyo pong sakit po. Opo, Tapos po, ano pong mga naramdaman ninyo? Ba't po kayo nagpadala po sa ospital na para po sabing may breast cancer daw po kayo? bali may tumubo pong
May tumubong bukol sa, bali nakakapako yung bukol sa dibdib, tapos yung gilid niya, parang hinikop na. Lumubog yung Yung tabi po ng bukol. Sa tabi ng bukol, lumubog siya. Pero bukod po doon, wala po kayong ibang naramdaman? Wala pong ibang sintomas po, Kuya Victor? Bali, wala namang, hindi siya sumasakit. Parang nakapako lang na matigas, tapos may nakita ko doon sa nakita kong lumulubog na yung tabi ng bukol sa may didi ko po. Tapos nagpa-check na po kayo agad sa doktor po noon nung napansin niyo po yung bukol. Ano po agad ang sinabi sa inyo? Sabi nung doktor, magpa-check up na kayo agad ngayon. Kasi kailangan ng ma-diagnose o kaya ma-laboratory na kagad yung yung dibdib. Tatay Vic, nung nakapal niyo po na may bukol po sa inyo, kumbaga naisip niyo na po ba agad na breast cancer siya? Meron po ba sa pamilya po ninyo ang may ganun po? Wala naman po sa pamilya namin. Pero yung yung sabi ng misis ko, kailangan ipa-check up na yan. Pero Kasi lumulubog na. nung panahon po na yon, Tatay Vic, naisip nyo nga po ba na, tulad po ng tanong ni Miles, naisip nyo nga po ba na breast cancer bilang bihira po sa kalalakihan ang nadadiagnose po ng breast cancer? Bali, yung misis ko po yung kasi napanood niya na kay sa TV na, sa cellphone pala na Na posible po na meron. oo, na posibleng mayroon yung lalaki. Kaya tinignan niya kagad yung yung dibdib ko. Nakita niya may bukol na, tapos parang hinigop yung tabi ng didi ko. Nung na-diagnose po kayo, Tatay Vic, sinabi na rin po kung anong stage po yung breast cancer po ninyo? Hindi pa po. Bali, palagi namin tinatanong kung yung na-ultrasound, bali nasa 5 category. Kailangan paro matingnan ng doktor. Kasi kasing doktor yung doon sa may yung di pa pumunta daw muna ako sa surgeon, doon ka pumunta para makita mo yung kasi siya makapagsabi kung ano yung nandun sa dibdib. Oo. Pero ngayon po, Tatay Vic, anong stage na po yung breast cancer po Bali, ninyo? stage 3 po. Stage 3. Alam niyo, para mas maintindihan natin, Dabber Cats, yung usaping ito, may kasama tayong oncologist. Walang iba kundi si Doc Arthur. Yan, katabi niyo. Doc Arthur! Ay, Doc. Doktor yan. Si Vanessa. Arthur Jason Go. Sumali ka na, Doc. Internal Medicine and Medical Oncology. Hello again. Doc, bihira pong kaso yung magkaroon ng breast cancer ang mga lalaki. Ilang porsyento po ba ang nadadiagnose po ng breast cancer sa kalalakihan? Okay, so for breast cancer, 1% lang siya. Less than 1% ng lahat ng breast cancer yon. So very rare sa isang lalaki magkaroon ng breast cancer. Pero pwede ang isang lalaki magkaroon ng breast cancer. Usually ba, Doc, pag ganyan po, namamana po ba yan? Nasa Yeah. lahi po ba nila? So you have risk factor. Meron tayong mga risk factors sa kalalakihan. One is genetic. Ang tawag doon is meron kasing BRCA1 mutation tsaka BRCA2. Yung BRCA2, which is a breast cancer gene 2 sa lalaki, namamana yan, napapasyon. And then you have other syndromes like your Klinefelter syndrome. So merong X gene na extra yon. So yung makikita mo sa lalaki na medyo malaki yung dibdib, as compared to sa normal na dibdib na gynecomastia ang tawag doon, na lumalaki yung dibdib ng isang lalaki. So, na fatty, more of fatty yung niya. So, that's one risk factor. And then, of course, nagkaroon ng radiation dati. And then, yun din, meron din mga nakalink sa mga liver diseases, yung mga cirrhotic liver. So, yung mga malakas uminom talaga ng alak, yung mga ganon. So, nadadamage yung liver nila to the point na pwedeng magkaroon ng fatty liver sila. So, lumalabas doon
yung androgen, yung hormone ng lalaki, nababawasan at napapalitan ng estrogen, which is nakukuha sa fat kasi yon. So we encourage everyone to exercise talaga kasi because yung estrogen na lumalabas yun sa fat, so it can actually cause then, or it's one of the hormone na kinakain ng cancer. So those are risk factors that can lead to a cancer for male. Yung kay Tatay Victor, tayo na determine po ba? Kaya ba, Dok, yun i-determine kung Yeah. ano po yung nag-cause po nung We sa can have condition? we have gene mutations. It's available now in the Philippines to do gene mutations as well. So we could trace that no for genetic testing. In tertiary hospitals, meron na po silang available for to do those tests. Sir Arthur, usually po pag ganyan, yung mga nagkaka-breast cancer po, meron po bang edad kung kailan lumalabas? Kasi kay Tatay Victor, Yeah. medyo late na po. Last year lang. Opo. Tayo, ilang taon na po kayo? Bali, 60 po. 60. So usually 50 and above sa male. Sa female, actually 50 din, no? So elderly are at risk talaga to have breast cancer talaga. Yeah. Highly treatable naman po ito, Dok, no? Yes. Breast cancer right now, it's because of a lot of studies na ginawa. Because sa female, alam natin number 1 yan, na breast cancer is number 1 leading cause of cancer in the entire world. So, because of that, marami na pag-aralan na, marami mga siyensya na nilaan para dito. So, ngayon, even at stage 4, it's compatible with life. As long as there's treatment, there's available funding, kayang-kaya na po ngayon yan. Tay Victor, Si Victor, anong Stage 3, yeah po. So, anong treatment ang ginagawa sa kanya ngayon? So, based sa stage 3 talaga, chemotherapy is a mainstay na treatment sa kanya. But after treatment niyan, there would be radiation. We usually do testing pa, molecular testing dun, which nakita ko yung kitatay, estrogen positive yun sa kanya. So, mag-hormonal treatment pa kami sa kanya. So, may treatment pa sa kanya na through tablet lang naman yun, maintenance niya. To stop lang yung pagkain ng cancer do sa estrogen para ibinablock niya, tinatapalan yung receptor para hindi makain ng cancer yung estrogen. So hindi kailangan operahan o Yeah, surgery alisin? pa rin. May surgery Mainstay din. pa rin. Surgery, then after surgery, chemo, then radiation, then hormonal. Yeah. Dok, kayo po ba yung doktor ni Tatay Victor? No, we just spoke yesterday. Sa likod Curious lang baka nagkakilala. No, Dok, ano po bang mga bawal na activities kay Sir Victor? Parang gusto pa pong bungee jumping. Uy! Kay Tatay Victor. Ano po mga bawal po? So after surgery, so of course, rest muna. And then afterwards, exercise pa rin. No? Merong bibigay sa kanya mga special exercise para hindi magkaroon ng contracture kung saan siya naoperahan. Kasi usually, pag naoperahan, tinitingnan din yung kulani, kung may mga kulani makita sa kilikili. So pag naoperahan kasi, syempre masakit. So yung tendency pag naoperahan, mahirap iangat. So, nung tinanggal siya, so pag may stitches, di ba, mahirap nung umpisa. Pero siyempre, ayaw natin siyang manatiling steady. So, gusto natin galawin siya, mamobilize siya. Para next time, magalaw niya, mamobilize niya, yes. And then after nun, exercise na. Routine exercise, whatever he wants. Pwede siya mag-jogging, pwede siya mag-cross-training, go. Anything. Yes. As long as the heart is okay. So, kay tatay kasi, kaya ngayon dahilan ni tatay, pumunta siya because of a heart. Kadalasan kasi sa lalaki, heart yung hindi napapansin sa lalaki. So hindi nga nagulat na lang siya na mayroon palang bukol. So incidental lang na may bukol pala. Kasi nga, we don't usually check for male. Screening is usually done for female. Di ba? Yung mga mammography. So sa kanya, sa male, incidental lang. Biglang napansin lang nung nagpa-check up siya sa puso. Pagkain, ano bawal, Dok? Sir? Pagkain po. ano bawal? Sir. Sa food po, fatty food pa rin as much as possible. We don't, yung sinasabi kasi sugary food, so everyone needs sugar pa rin as long as you burn it. So you just have to really, whatever you consume, you have to burn it. Hindi pwede siyang kain-tulog, di ba? So lahat naman in moderation, okay. In moderation. Nadinig mo, pare. Boss Joey. Sugar okay lang, basta burn. Moderation. Moderation. So, importante bina-burn. Yung bang clowns pwede kong i-burn? Hindi. Ano yung sa drink sa Dok? May binanggit ka kanina na alcohol, masama? No, of course, alcohol building kasi because alcohol can actually, di ba, alcohol pwede mag-damage ang liver. So, we call it, meron mga alcoholic liver syndrome, no? So, pwedeng ma-damage yung liver natin. So, it can actually do fatty liver. So, yung fatty liver niyo nasisira, naging cirrhotic.
So pag naging cirrhotic, yung function ng normal liver nasisira. So nagiging nagkakaroon ng mga hormone abnormalities din. Dok, pareho ba ng symptoms sa lalaki at babae? Almost the same, sir. Doc, so bali, painless kasi talaga ang breast mass for male or female. It just so happens sometimes nagkakaroon, pag hindi na napabayaan, nagkakaroon ulceration, nagkakasugat. Hindi maghihilong talaga yung kahit anong antibiotic, kahit anong... Kasi akala nila kasi ma-antibiotic lang, lunurin na antibiotic, gagaling. No, it will not. It has to be treated by either surgery or chemotherapy, hormonal therapy, or radiation. But it will never be healed by antibiotic, yung mga sugat na ganon. Thank you po, Doc. Tay, Salamat po. kayo po ba na operahan na po kayo? Tapos na po. Meron. Ano pong treatment ang ginagawa niyo po ngayon, Tatay Victor? Pwede, kasi hindi pa gaanong gumagaling. Yung tubig ng swero, binabasa yung cotton, tapos tinatapal po dito sa sugat. Pero nagki-chemotherapy na po kayo, Tay? Or Bali, hindi pa po? Iniintay ko na lang po yung schedule. Tatawagan na lang po. Magsisimula pa lang po kayo, Tatay Victor. Opo. Magkikimo pa lang. Pakalakas po kayo, Tatay Lakas Victor, ha? Kaya niyo po yan. Sabi naman ni Doc Arthur, di ba? Treatable Treatable naman. naman. Yes po. Salamat po, Salamat Doc po. and Tatay Victor. Thank you, Doc. And kay Victor, thank you rin. Wala mo nang uuwi. Diyan muna tayo. At sisimulan pa natin ng round 2. Okay, buo pa yung 30,000 ni Vanessa. Mas galingan mo, darling, ang pagkilatis dahil kapag nagkamali ka pa, minus 15,000. Nak. Okay. May mga bisita pa ulit tayo na pwedeng makatulong sa iyo, Vanessa. Dabber Cans, pasok. Pakilala. Ako po si Pai. Naniwala sa kasabihan ng ang buhay po ay wither-wither lang. Okay. Ako po si Lorna Malbeda na naniniwala sa kasabihang gaano man karami ang pagsubok at problema sa buhay, life is still beautiful. Wow. Thank you, Lorna and Pai. Ngayon, alamin natin ang susunod na tanong. Ang tanong... Sino sa kanila ang asawa ni Victor? Narito ang mga pagpipilian mo. Nandyan po si Pai. Andyan rin po si Lorna. At narito pa rin si Vanessa. Vanessa, you have 10 seconds to decide. Timer starts now. Sino sa kanila ang asawa ni Victor? Si Pai ba o si Lorna? Dalawa lang yan. Sino? Si Pai. Bakit? Nagugutom ka na? Medyo po. Okay. Medyo. That's your final judgment. Final judgment. Final judgment. Pai. Final. Pai. Luck. Nako. Alamin natin, si Pai nga ba ang asawa ni Victor? Victor! X or check? Yeah! Galing! Set. 30,000. Set na set. Pulsa mo na yun. Hello po, Miss Pai, Nanay Pai. Magandang hapon po, ma'am. Nay, kamusta po nung mabalitaan niyo po na, ayun nga po, na-diagnose po si tatay ng breast cancer? Malungkot po. Malungkot. Si Lord na nga pala ay asawa naman ni Dr. Arthur Go. Hindi po.
po mo, Joey. Hindi. Pinartner ko lang. Naipay, paano niyo po sinusuportahan si tatay po? Malakas naman po siya, yung positive po siya. Ako lang po yung talagang parang, nung nalaman ko, para po akong binagsakan ng langit at lupa kasi dahil sa karamdaman po niya po, ma'am. Nanay Pai, di ba po pag ganyan, usually kapag merong may sakit sa pamilya natin, lalakasan natin yung loob natin. May pagkakataon na po bang bumigay po kayo sa harap ni Tatay Victor? Kasi sa hirap, syempre po. Sa takot Hindi din. po siya sa harap. Pag nagtatago po ako sa CR para umiyak. Yun lang po. Para hindi niya alam na ako po yung nanghihina. May mga anak po kayo? Wala po. Ay, wala po. Hindi pinagbala. Ilang taon na po kayong nagsasama po, Tatay Victor? Bali, 27 na po. 27 years. Paano niyo po nalaman na sinabi po na yun, no? Paano niya sabi ni Victor? Paano sinabi sa'yo? Paano niyo nalaman na may cancer si asawa? Bali, ako po yung nakapansin Ano po napansin niyo? may bukol po siya. Tapos parang may dimple na po yung parang tabi ng breast niya. Parang hinigo po pailalim. Kinutuban na po kayo no, nanay? Opo, kinutuban na po talaga ako, ma'am. Kayo po yung kasama sa ospital, Nanay Pai. Ano pong sinabi ng doktor sa inyo? Nung sinabi ng surgeon ay magpa-ultrasound, biopsy. Yun, after nung nalaman po na mayroon siyang problema na, inano na siya na magpa-opera po. Yun. Mag-asawa talaga sila na pareho mahinang Opo, magsalita. it's a tie. Pinakabahan po, Sir Bossing. Kamusta naman po ang after niyo po malaman pareho yung condition po ni tatay? Ano pong pinag-usapan po ninyo? Meron po ba kayong mga plano? Meron po ba kayong mga gustong mga gawin? Ituloy lang po yung... Treatments po muna? Opo, ituloy yung gamutan, pa-check up. Yun. Ano pong pagbabago po sa lifestyle po ni tatay? Pati rin po sa inyo bilang kayo lang pong dalawa po sa bahay. Damayan nyo natin. Tulungan kami, dasal, tapos tinanggap naman po namin kung anong mayroon, basta dasal lang po. Yun po. Nanay Pai, ngayon po na magsisimula pa lang po ang chemo ni Tatay Victor, ano pong mensahe niyo po sa inyong mister? Magdasal, tuloy ang buhay, tanggapin na lang lahat kung anong mayroon. Yun. Magdasal po. Yun lang po, na para gumaling. Miles, ano ba trabaho nila? Ano pong trabaho niyo daw po ay Tatay Victor? Bali, nag-retire na po ako. Dati po. Ano pong trabaho? Guard po? 24/7 po? Oo. Saan po kayo nagbabantay po, Tatay? Sa Pampanga, sa San Miguel Brewery. Si Nanay Pai po, trabaho niyo po? Kasambahay po. Yun, sa ngayon po, dahil wala na siyang nag-aalaga po ako, so yung mga amo ko, tinatawagan na lang po nila ako. Pag opo, naglalabada, ganun po. Yung oras po ng trabaho niyo po, tay, anong oras po yon? Bali, 6 to 6 yun. 6 to 6. Doc Arthur, nakaka-apekto po ba yun? Well, stress is one of the, it's not directly linked, pero multifactorial pa rin ng cancer pa rin. Pero of course, stress can actually induce mga hindi magandang hormones din mag-proliferate. So yun. So we would really advise, syempre yung stress, mabawasan yung pagpupuyat, kasama. Kasi pag nagpupuyat, bumababa yung immune system, lalo na sa mga pasyente nagagamot, nag-chemotherapy, na pag nagpupuyat, yung immune system nila, hihina pa lalo. Kasi rest is the one that recharges our body. It's the one that heals our body. So, we advise them wag magpuyat talaga. Ayan, nandinig mo, ha? Joey. Yes. Saan nanggagaling ang income nila ngayon? Oo nga po, ano po ang kinukuhanan niyo po ng panggastos po sa araw-araw? Sa ngayon po, yun na nga, tinutulungan kami ng mga atin niya dito sa Cubao. Kasi pagsamantala po kasing nakikitira muna kami. Dahil nauwi na po talaga kami sa Mindanao. Bumalik lang po kami para po ipagamot.
So sa ngayon, ang tumutulong sa amin, yung mga atin niya, kapatid niyang dalawang. Shoutout niyo po, Mami Pai. Hi, Ate Mel, Ate Esther, Ate Sylvia. Salamat po sa inyong pagtulong sa amin po. Maraming salamat po sa inyo. Sige, tsaka sagot din na Itbulaga yung mga pang-chemotherapy mo. Yan! Thank you po, sir. Thank you po, sir. Salamat po. Thank you, sir. Aabunuhan ko. Salamat po. Palakas po kayo, Tay Victor. So, totoo ba na si Lorna asawa ni Arthur? Alamin po natin. Interviewin nyo. Thank you po, Tay. Salamat po, Tay. Palakas po kayo. Ate Lorna, kayo po ba ay related kay Doc Arthur o kay Tatay Victor? Hindi naman po, pero may common ano po kami. Kasi yung oncologist ko, friend yan po. Katulad po ni Kuya Victor, isa po akong breast cancer. Survivor naman po ako. Survivor! Palakanan pa kami. Po, gaano katagal na po kayong cancer, sir? Ako po, kasi sinabi ni doktor na mga 50 and above nagkaka-breast cancer. Pero nung ako po ay nagka-breast cancer, magpo 40 years old pa lang po ako. And salamat sa Diyos na ako po ay napasok sa isang clinical trial. Pero ngayon po, Ate Lorna, Opo, cancer-free na po kayo. ako. Salamat sa Diyos. Salamat po, Ate Lorna. Salamat, Ate Lorna. Thank you po. Okay. Vanessa. Perfect. Perfect. 30,000. Okay. Congratulations, panalo ka ng 30,000. 30,000 buong buo. Maraming salamat sa mga double cuts na nakasama natin ngayon. Marami tayong natutunan at salamat sa pagbabahagi ng inyong mga kwento. Thank you. Salamat din kay Doc Arthur. Doc, may maipapayo ka ba sa ating mga double cuts? So today, this month is Breast Cancer Awareness Month. So we encourage every female mag-check up talaga, especially 40 and above, actually start na po ang breast cancer screening. Ang breast cancer screening naman po is available naman. Meron din mga PhilHealth package naman po. So you can actually avail that. Sana po, no, especially may mga risk factors na sa kababaihan, may lahi, first degree o second degree relative, have yung medyo obese, no? Tsaka may nakakapangbukol, no? For that matter, kung may nakapangbukol, may nasasalat na bukol. Tulad kay Sir, no, nakita niya parang nagkaroon ng inverted nipple, something like that, or nagkaroon ng mga rashes, or redness, or even inflammation. Please seek consult lang po. Malapit sa damdamin namin ni Vic yung mga breast cancer patients at saka survivors kasi ang mother namin nagkaroon ng breast cancer. Pero she survived it later on. Thank you, Doc Arthur. Walang pinipiling kasarian ng sakit. Kaya kung may mapapansin kakaiba sa katawan, magpa-check up na agad. Bawa. Yeah. Tulad niyan. Nadinig nyo. Bawal ipagpaliban ng ating kalusugan.